Hey mga brods, nababalita na nga sa TNT Tropang Giga na ito pong si Mikey Williams ay gusto na nilang ibalik mga kabrods. Gusto nilang offer nito ng 1.7 million pesos mga brods. Pero anong ginawa ng ahente nito po ni Mikey Williams mga kabrods? Tinanggihan yun, 1.7 million pesos. At ito na nga, here goes SMB mga kabrods. Ang San Miguel Beermen kasi kahit naman magandang kanilang nilalaro ngayong Group B, kahit papalit-palit sila ng import, Jordan Adams, Sheldon Mack, tapos Jordan Adams ulit mga kabrods, kahit papano ay nananalo talaga ang SMB dito. At ito na ang SMB, nakaabang dito sa TNT Tropang Giga nung nalaman nila at naaalarma sila na ito pong si Mikey Williams gustong bumalik sa kanila. Dito na gumagalaw ang SMB. Dahil ito pong si Mikey Williams, meron din naman itong kondisyon sa TNT Tropang Giga. Yes mga kabrods, babalik si Mikey Williams sa kanilang lineup, pero may kondisyon si Mikey Williams, gusto neto ma-i-trade sa ibang kupunan agad mga kabrods para naman hindi magkaroon ulit ng init. Ito pong TNT, yung kampo ng TNT at ang kampo ni Mikey Williams mga kabrods. Dahil kapag hindi na gusto ng kupunan sa isang player tapos ang isang player ay hindi na rin gusto ang isang kupunan, anong mangyayari mga kabrods? Masisirang chemistry, masisirang pundasyon ng isang kupunan mga kabrods. Kaya ito na nga, mas maganda kung itong si Mikey Williams ay ma-i-trade na ng TNT Tropang Giga. Yung 1.7 million pesos, tinanggihan yan ni Mikey Williams. Pero ito ng SMB. Alam natin na nandito ang kanyang kuya-kuyahan na si Chris Ross. Matagal na itong kanyang kaibigan mga kabrods. Hindi pa nga nakakapunta ng PBA si Mikey Williams, si Chris Ross na ang gumagabay para nga madraft ito pong si Mikey Williams sa PBA. Kaya mas gusto niya dito dahil nandito ang kanyang kuya-kuyahan. Pati yung isa rin niyang best friend na si Jamie Malonzo na nasa Ginebra mga kabrods, nandun din sa Gin Kings. Kaya it's either Ginebra or SMB yung mapupuntahan ni Mikey Williams mga kabrods. So yun na nga, yung 1.7 million pesos tinanggihan ni Mikey Williams, pero ang SMB gustong ofera ng mas malaki. Ito pong si Mikey Williams, nagre-range ito ng 1.8 million pesos to 2 million pesos mga kabrods kada buwan ang offer ng SMB dito. Pero may condition din ng SMB, ibibigay nila. Ito po talagang gustong offer ni Mikey Williams, gusto niyang sahod mga kabrods kada buwan. Pero dapat dalhin ni Mikey Williams ito pong kupunan na San Miguel Beermen sa championship round, dahil kapag hindi nga niya mapadala sa kampyonato round mga kabrods at hindi magkaroon ng kampyonato, ay babawasan nila ng malaki ang sahod ni Mikey Williams, or it's either i-waive nila ito pong kontrata ni Mikey Williams sa San Miguel Beermen. So win-win situation lang ito mga kabrods. Bibigyan ka ng malaking kontrata, malaking pera kada buwan, malaking sahuran, pero dalhin mo rin yung isang kupunan sa championship mga kabrods para naman win-win situation. Mas maganda kung ganito mga kabrods. Sa TNT and si Mikey Williams siguro hindi nagkakaintindihan dito. Ang TNT kasi walang kondisyon kay Mikey Williams. Si Mikey Williams lang palaging may kondisyon. Siya ang palaging nasusunod na a-under na yung kanyang kupunan. Kaya kailangan ay pukpukin si Mikey Williams para naman mga kabrods deserve niya yung inihingi niyang sahod kada buwan mga kabrods, dahil malaki-laki yun. Import na sahuran na yung mga ganyang sahod mga kabrods na ibibigay ng SMB kay Mikey Williams. Kaya kailangan patunayan ni Mikey Williams na sumasahod talaga siya ng 2 million pesos kada buwan para naman ay ito magtagal siya sa SMB. And yun nga yung attitude din niya. So syempre alam din naman natin yung kakayahan ng isang Mikey Williams para ka talagang merong import sa iyong kupunan. Skill set nito talagang malakas mga bros, ala NBA. Ang kalibre rin nito mga bros, hindi rin basta-basta. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Yes nga, prayers up for Isaac Go dahil nga na-injured si Go sa Barangay Ginebra, San Miguel against Reino Ocean and Last of Painters kamakailan lang. Pinag-iisipan ni Boss Al na ito pong si Vic Manuel, gusto niya itong gawan ng 3-team trade para ito pong si Vic, ito pong si Muscle Man ay mapunta sa Barangay Ginebra, San Miguel. Yes mga brods, tutulungan din naman talaga ni Boss Al ang Barangay Ginebra, San Miguel dahil napapansin niya na kulang talaga sa big man na ang Barangay Ginebra, San Miguel. Kulang sa tulong kay Japet
Aguilar. Si Isaac Go na pinalitan niya si C-Stand, siya pa talaga yung nawala dito mga brods. Tapos si C-Stand naman, gustong ibalik ng fans, gustong ibalik ng Ginebra, kaso nagkaroon ng problemang Terra Firma at si C-Stand dahil may injury nga si Stan Hardner at hindi na nga parang maglalaro ulit sa Terra Firma Jeep. Kaya ito, mayroong mga plano. Ito pong si Boss Al Francis Chua. Kaysa naman natetenga, ito pong si Vic Manuel. Kaysa naman siya ay laging nabe-bench, nababangko dyan sa SMB. Why not? Ito'y gamitin ni Coach Tim Cone sa kanyang rotation mga kabrods. Yes, alam naman natin hindi siya kasing laki ni na Isaac Go or C-Stand. Ito pong si Vic Manuel sa height ni Isaac Go na 6'7". Malaking dagok talaga ito para sa Barangay Ginebra lineup mga kabrods. Pero sa height ni Vic Manuel na 6'4" or 6'5" ang height mga kabrods, kahit undersize ito, matigas ito kaysa kay Isaac Go. May footwork ito kaysa kay Isaac Go. And yun mga brods, may perimeter shot pa. Ito pong si Vic Manuel. Ang tanging wala lang si Vic Manuel na meron si Isaac Go ay yung 3-point shooting mga kabrods. Wala masyadong tres. Ito pong si Vic. Kaya ito pong si Muscle Man ay sayang din yung talent na ito mga brods. Magagamit sana talaga ito sa Ginebra. Dahil sa SMB, kapalitan mo ba naman dito? Sina Mo Tautua, tapos Junmar Fardo, 8-time MVP ng PBA. Talagang hindi ka magkakaroon ng magandang minuto dyan. Sa Ginebra, mas kailangan ito pong si Muscle Man. Dahil yun nga, nawala yung kanilang big man na si Isaac Go. Dahil si Justin Brownlee, hindi rin naman ganun ka big man. Ito pong si JB, 6'6" power forward o shooting guard lang din naman yan ng Ginebra. Kaya si Japet kailangan ng backup. And Raymond Aguilar, yes, big man din, pero kailangan din talaga. Veterano na talaga mga kabrods. Yung isa sa mga starters din natin, mga superstar din, like Vic Manuel, kaysa naman sa mga bench lang ni Coach Tim Cone. Kaya ito pong si Vic Manuel, mga kabrods, gustong kunin ng Ginebra. Kaya pinag-iisipan ni Boss Al, sino yung bibitawan ng Ginebra? At sino yung kuponan na may involved dito sa 3-team trade na ito? Dahil kailangan talaga ng Ginebra nang may galaw dito mga brods. Dahil kapag wala silang mga moves dito mga brods, pag wala silang actions, talagang mahihirapan sila makausad sa next round dito sa Group B. Although yes, alam natin isa sila sa mga top teams ngayon sa Group B, pero sa next round ay dun sila mahihirapan sa quarterfinals mga kabrods or semifinals man yan. Kaya kailangan ng Ginebra na may galaw, may actions, or kung hindi man nila makuha si Vic Manuel, ay why not kumuha sa ibang kupunan na big man na kasing laki rin na Isaac Go. Pero hindi rin basta-basta ang isang muscle man mga kabrods, kahit undersize yan, matigas ito mga brods, talagang nakikipagpalitan ng muka, diba? Sabi nga nila, para kang mayroong Calvin Nabueva sa iyong kupunan kapag meron kang Vic Manuel sa iyong lineup mga kabrods. Kaya sa Ginebra, pinag-iisipan na nila ito dahil matagal-tagal ngang makakabalik si Isaac Go dahil sa kanyang knee injury na natamo against Rain or Shine Elasto Painters. Yes, malakas ng Ginebra, pero napilay sila ngayon dahil sa big man. Napilay yung lineup nila mga kabrods. Kailangan nila ng mga big man na lehitimo like Vic Manuel. Kaya mga brods, sa tingin nyo sino ang dapat bitawan ng Ginebra? At sa tingin nyo sino yung isang kupunan na may involved dito sa 3-team trade na ito mga brods? At pinaplano pa lang, pinag-aaralan ito ni Boss Al Francis Chua. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our update. Dahil it's long, I'm out.